Bago ang lahat, magandang tanghali muna sa inyo at sa lahat ng listeners ng inyong programa, lalong-lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Ako nga pala si Vin, nasa late 20s na and currently in a relationship. Kaya ako napasulat sa inyo ay dahil gusto ko lang share ang isa sa mga pagsubok na pinagdaanan namin ng girlfriend kong si Tonette. Dati akong isang graphic designer sa Singapore, doon ko na rin nakilala si Tonette. Nagkita kami sa isang simpleng salo-salo na inorganize ng maliit na Filipino community doon. Nagkapalagayan kami ng loob ni Tonette at naging close sa isa't isa. Hanggang sa nauwi na nga kami sa pag-iibigan. Click na click ang personality namin ni Tonette. Pareho kaming mahilig sa mga outdoor activities gaya ng pamamasyal. Tuwing day off namin, naglalaan kami ng kahit na sandaling oras lang para makapaglibang sa labas ng bahay. At yun na rin ang madalas naming nagiging bonding. Sa simula pa lamang ng relationship namin ni Tonette, ay plinano na naming makapag-ipon at bumalik ng Pilipinas at dito na rin mag-settle down. Kaya naman noong matapos ang kontrata namin ay nagkasundo kami na maghahanap na lang ng ibang hanap buhay dito sa atin sa Pilipinas. So, may plano pa ba kayong bumalik ng Singapore? Sa ngayon po, tita, wala po eh. Ano ka ba? Mama na lang din ang itawag mo sa akin. Total naman, matagal na kayo ng anak ko eh. Mahigit 1 taon na, tama? Okay po. Bakit pala wala na kayong balak bumalik? Ma, tama na yung 2 years sa pagrusa namin sa ibang bansa. Hayaan mo naman kami i-enjoy naman tong bansa natin. Natanong ko lang eh. Eto naman. Eddie, full-time ka lang sa work mo ngayon, Vin. Opo, pero kapag wala naman po akong pending na output, inaasikaso ko naman po yung maliit na business ko. Buti na pagsasabay mo pareho. Gamay ko na po kasi yung paggawa ng printouts eh. Lalo na po yung pagle-layout, hindi po kasi yung trabaho ko sa ibang bansa. Tapos sa business side naman po, si Tonette naman po yung tumutulong sa akin kasi maalam siya sa mga tax na yan. Eddie, nakatipid ka pala sa accountant. Ganun na nga po. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Maganda yan, nakakapag-umpisa na rin kayo ng sariling negosyo. So, may full-time job ka. Tapos may pinapatakbo ka pang business. Malaki na ipon mo sa bangko. Ma, tanong lang naman. Pwede namang hindi sagutin kung hindi siya komportable ah. Hindi naman po ganun kalaki. Sakto lang po para sa emergency fund at kung papalarin baka sakaling makabili rin po ng bahay at lupa. May mainam kung ganon. Ay, teka. Si Maris na sigurado yung dumating. Mano po, Ginagabi ka yata. ang dami pong deadline sa work eh. Umupo ka na't kumain. Mabuti na lang naabutan mo pa kami. Okay. May bisita pala si ate. Si Vin nga pala. Vin, si Maris, younger sister ko. Hi Maris. Hi Kuya Vin. Matagal na kitang nakikita sa Facebook pero mas pogi ka pala talaga sa personal. Salamat. May younger brother ka ba, Kuya? Naku, wala eh. Sayang. Kung hindi ka lang boyfriend ng ate ko, naku. Hoy, tama na yan. Kumain ka na. Okay. Nga pala, Tonette. Baka may extra money ka dyan. Bakit po? Saan nyo gagamitin? May aatendan kasi kung binyag sa Makalawa. Syempre, alangan naman pumunta ako doon nang wala akong dala kahit ano. Kaninong binyag ba yun? Sa apo nung dati kong classmate sa college. Ma, katatapos nyo lang magninang sa kasal last week eh. Baka naman, pwedeng wag na muna kayong pumunta sa binyag na yan para makabawas kahit papano sa gastusin. Nakapangako na kasi ako sa kaibigan ko eh. Mama naman eh. Kung ayaw mo, di sige. Kay Vin na lang ako manghihiram. Ha? Hindi naman kalakihan yung hinihiram ko eh. Marami naman sigurong ipon niyang si Vin. May trabaho na. May business pa siya. Kahit na, nakakahiya pa rin. Han, it's okay. No, hindi pwede. Hindi ako papayag.
Papa, oh. Pagsabihan niyo nga si Ma. Ay, nako. Hindi naman nakikinig sa akin yung mama nyo eh. Minsan lang naman ako manghingi sa inyo. Hindi niyo pa ako mapagbigyan? Kakahingi niyo nga lang last week eh. Tapos nanghihingi na naman kayo ngayon. Yun ba yung minsan? Han, hayaan mo na. Ako na munang bahala. Tulong ko na lang sa pamilya nyo. At saka tama naman si tita eh. Maliit na halaga lang naman yung kailangan niya. Hayaan mo na akong gawin to, okay? Han, thank you ulit sa papunta ha. Thank you din, Han. Nag-enjoy ako. Pasensya ka na nga pala kay Mama kanina. Miral na naman yung pagiging hot-hotera niya. Okay lang yun, Han. Maganda naman yung pag-welcome niya sa akin sa bahay niyo eh. At saka gusto ko rin gawin to para kahit papano mapalapit ako sa pamilya mo. Nax! Napakaswerte ko naman sa boyfriend ko. Swerte rin naman ako sa'yo, Han eh. Una na ako, Han ha. Chat na lang kita pag nasa bahay na ako. Okay, Han. Bye, Kuya Ben! Uy! Bye, Maris. Kita-kits soon. Sige, balik ka ha! Sige na, Han. Baka agabihin ka pa sa daan. Ay, oo nga. Bye, Han. I love you. I love you too. Ingat ka. Dahil nga sa ibang bansa kami nagkakilala ni Tonet, ay never ko pang na-meet ang family niya ng personal. Nakikita ko lang sila noon sa social media tuwing nagko-comment sila sa mga posts ni Tonet. Kaya naman noong bumalik kami dito sa Pilipinas, isa sa mga una naming pinalak gawin ay ang pagbisita ko sa bahay nila. Medyo natanggalan nga lang bago nangyari yon dahil naging busy ako sa pag-uumpisa ng sarili kong printing shop. Gusto ko kasi medyo maayos na ang lahat para naman kahit papaano ay may pagmamalaki ako sa pamilya niya sa una naming pagkikita. Naging suwabe ang takbo ng relasyon namin ni Tonet, nakahanap siya agad ng trabaho at ganon din naman ako. Bukod pa nga roon ay naging maganda rin ang takbo ng maliit pong negosyo, kaya mas naging stable ang finances naming dalawa. Pero kahit na nakafocus kami sa goal namin na pag-iipon, ay hindi pa rin kami nakakalimot sa mga hilig naming gawin. At yun nga, ang pamamasyal. Kailangan namin ni Tonet yun, lalo't madalas kaming pagod sa kanya-kanya naming mga trabaho. Ikaw na munang bahala dito ah. Kapag may hindi ka alam, chat ka lang. O kaya, pag urgent, tawag ka. Basta may signal doon sa pupuntahan namin, sasagutin ko yung tawag mo. Naku, wag na papi. Baka maabala pa yung labing-labing nyo eh. Sira ulo. Basta unahin mo na lang muna yung last batch na tinanggap natin. Tapos kapag palagay mo okay na, tsaka tumanggap ng bagong paggawa. Kapi. Ay, Excited ka na? oo. Ngayon lang kami makakapagbakasyon ni Tonet dito sa Pilipinas eh. Dati kasi, panay ibang bansa yung pinupuntahan namin. Eh, nasa na pala siya? Akala ko ba dadaanan ka niya dito? Oo nga eh, kanina pa nga ako naghihintay eh. Hindi ba nagte-text? Nag-text na ako tsaka nag-chat, hindi nagre-reply. Hindi rin sinasagot yung tawag ko. Baka gumagayak na rin. Puntahan mo na lang kaya sa kanila. Oo, yun na lang gagawin ko. Pero iwan ko muna yung mga gamit ko dito. Daanan na lang namin pagkasundo ko sa kanya. Sige. Ingat, papi. Sana naman hindi pa nakakaalis si Tonet. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng uutangan nyo? Alingkora pa. Alam niyo namang napakalakas ng kapit nun sa barangay eh. Kung binigyan mo sana ako nung nanghihiram ako sa'yo, di sana hindi ako nangutang sa kanya. Teka, bakit parang nagkakasagutan yung mag-ina? Diyos ko naman, Ma. Ilang beses na ba kayo nanghihingi sa akin? Wala naman kayo importanteng pinagkakagastosan eh. Porket hindi importante, hindi mo na ako mapagbigyan? Marami ka namang naipon nung nag-abroad ka. Ma, hindi porkit may ipon ako magwawaldas na kayo hanggat gusto nyo. May future din naman akong pinaghahandaan. Kumita ka lang ng malaki, natuto ka ng magdamot. Samantalang nung maliit ka pa, kahit kailan hindi mo naranasan na pinagdamutan kita. Napaka-wrong timing naman itong problema na to. Hindi ka pinagdadamutan, Ma. Pinagsasabihan ka lang na maghinay-hinay ka sa paglustay ng pera. Ganon din yon. Vin,
Hi po tita. Kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang po. Han, Sorry Han, napasugod na ako. Hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko eh. Medyo nag-alala ako. to kasing si Mama eh. Palagi na lang akong masama sa paningin ninyo. Tama naman. Ayoko na makapag-away sa inyo. Hindi naman kayo marunong makinig. Aalis na lang ako. Siguraduhin nyo lang na hindi na naman kayo mangungutang kung kani-kanino ha. Narinig mo ba yung pinag-usapan namin ni Mama? Oo Han, ano bang nangyari? Si Mama kasi, puro problemang inaabot ko sa kanya. Han, sorry ha. Kailangan muna nating i-cancel yung bakasyon natin. Bakit naman? Nagastos ko yung pera na pang-share ko sana sa expenses natin. Ipinambayad ko sa utang ni Mama. Kung ilang yung problema mo Han, okay lang. Ako nang bahala sa lahat. Usapan natin hati tayo sa gastusan, di ba? Oo, pero natapat na may problema ka eh. And meron naman ako, so hayaan mo nang ako na muna yung sumagot ng lahat. Bawi ka na lang sa susunod. Kaso, nasira na mood ko eh. Parang hindi ko kayang magbakasyon ng ganito. Di mas lalong kailangan mo ng bakasyon para makalimot ka pansamantala sa problema. Takas ka lang saglit. Okay lang? Oo naman. Sorry, Hana. Sobrang wrong timing talaga kasi ni Mama eh. Wala yun Han. We're partners, remember? Pag may problema ang isa, tutulungan ng isa. Damayan lang tayo. Aalalayan natin ang isa't isa para mas gumana ang buhay. Ganun ang dalawang taong nagmamahalan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong nagalit si Tonet sa isang tao. Sa ilang buwang relasyon namin ay nakilala ko siya bilang isang babaeng mahinahon. Hindi siya basta-basta nagagalit at nagtataas ng boses. Kahit na may mga bagay na sumisira sa araw niya ay ipinagkikibit balikat na lamang ni Tonet at ipinagpapatuloy ang buhay niya na para bang wala nangyari. Isa pa, palagi niya nababanggit sa akin ang kagustuhan niyang makatulong sa pamilya niya. Kaya sobra kong ikinagulat noong nadatnan kong nagtatalo silang dalawa ng mama niya. Kahit hindi ko alam kung ano talaga ang ugat ng lahat, naniniwala akong hindi basta-basta ang problema nila. Simula noon ay naging madalas pa ang pagiging problemado ni Tonet. Madalas ay malalim ang iniisip niya at palagi kong napapansin na nakatingin siya sa malayo. Alam kong wala ako sa tamang posisyon para makialam sa problema ng pamilya nila, kaya wala akong magawa kundi ang damayan na lamang ang girlfriend ko. May kinalaman sa pera ang dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ni Tita Ana. At gaya nga ng sabi ng karamihan, isa yun sa madaling sumisira sa pinagsamahan ng tao. Ang hindi ko lang inaasahan, pati pala ako ay madadamay sa problemang yun ng pamilya ni Tonet. Papi, una na ako ha. Bukas ko na lang itutuloy yung mga hindi ko natapos ngayon. Sige. Ikaw ba, hindi ka pa magpapahinga? Magpapahinga na rin. Tatapusin ko lang tong last na print. Alright, kita-kits na lang bukas. Okay. Sino kaya itong tumatawag? Tita Ana? Bakit kaya? Hello po? Hello Vin. Magandang gabi. Magandang gabi rin po, tita. Ikaw naman? Sabi ko naman sa'yo, Mama na lang din ang itawag mo sa akin, di ba? Okay po, Mama. Yan. Ganyan nga. Mas masarap pakinggan. Bakit po pala kayo napatawag? Wala naman. Nangangamusta lang. Kasi parang hindi ka na yata napapasya sa bahay ngayong week eh. Na-miss ko lang yung future manugang ko. Ganun po ba? Naku. Pasensya na po. Medyo busy po kasi dito sa shop eh. Aba, mukhang marami kang customer ngayon na. Tuloy-tuloy ang kita mo. Tuloy-tuloy din ang pasok ng kwarta. Hindi naman po masyado. Sus! Sigurado akong nagpapaka-humble ka lang. Ay anyway, Vin. May ipapakiusap pala ako sa'yo. Okay lang ba? Ano po yun? Ganito kasi. Meron kasi akong
inuuhan na bakasyon. Parang get-together namin ng mga dating kaibigan ko nung college pa, ganon. Okay po. Kaso, sa Batangas kasi yun eh. Batangas? Oo, at saka mag-hotel kasi kami, mga 2 days and 3 nights. Makikiusap sana ako sa'yo, Vin. Baka pwedeng pahiramin mo muna ako ng pambayad ko dun sa booking namin. Pambayad po? Oo, KKB naman kasi yun. Wala namang sponsor eh. So, kami-kami rin yung mag-aambagan. Ganun po ba? Oo pwede ba? Mapapahiram mo ba ako? Magkano po ba yung kailangan nyo? Mahigit 5 kyaw kasi yung sabi sa akin. Pero gawin mo ng 6 kyaw para sure. Okay lang ba? Sige po. Yun! Naku, salamat anak ha. Ang bait-bait mo talaga. At saka, wag mo na nga palang sabihin kay Tunet na nanghiram ako sa'yo ha. Alam mo naman yun, kontrabulati yun sa mga ikaliligaya ko. Kaya lang, tita, pag nalaman po niyang pinahiram ko kayo, baka magalit po sa akin yun eh. Ako nang bahala sa kanya. Ipagtatanggol kita. Basta ha, huwag mong sasabihin sa kanya to. Sige po. At saka, total naman, mukhang marami kang tanggap ngayon. Baka pwedeng dagdagan mo pa yung ipapahiram mo sa akin. Po? Gawin mo ng 10K. Kasi syempre kailangan ko pa ng pocket money, di ba? Alangan namang tunganga lang ako doon kapag kumakain o nagsha-shopping yung mga amiga ko. Kaso tita, hindi po ako sigurado kung kakasya po yung budget. Sige na, minsan lang naman ako makiusap sa'yo eh. Alam mo ba, ibinibida kita sa mga amiga ko. Sabi ko sa kanila, may manugang akong balikbayan at may sariling business. Proud na proud kaya ako sa'yo. Kaya syempre, mag-e-expect yung mga yun na marami rin akong pera. Sige na, pagbigyan mo na ako. Tita, okay lang po bang i-check ko muna yung budget namin for this month bago ako umuo sa inyo? Sorry po kailangan ko lang din po makasiguro na okay yung lahat bago ako maglabas ng pera eh. Ganun ba? Oh, sige. Pero, balitaan mo ko kaagad ha. Opo, sige po. Salamat, Vin, anak ko. Sana mapagbigyan mo ko. Titingnan ko po, tita. Asya, sige na ha. Pahinga ka na. Huwag kang magpapagod sa trabaho. Bye! Paano kaya to? Tapos Han, pagbalik ko galing business trip, tayo naman na magbakasyon. Kasi for sure, mapapagod yung utak ko dun. Kahit dito lang malapit sa metro, ang importante, makatakas tayo saglit sa realidad. Sa mo gusto? Kasi may mga nakikita na ako sa Quezon, tsaka sa Laguna. Han? Han, nakikinig ka ba? Han, Sorry Han, ano ulit yun? hindi ka nakikinig. Mukhang malalim iniisip mo ah. Hindi Han, ano lang sa work. Sure ka? Pwede mo namang sabihin sa akin, Han, kung may problema ka. Hindi talaga Han, sa work lang to. Okay, sabi mo eh. Anyway, so I was saying, magbabakasyon tayo pagbalik ko galing sa business trip. Kahit sa malapit lang. Sure, kailan nga ulit yung business trip nyo? 2 weeks from now. Wait, check ko sa calendar. Monday. Oh my God! Natapat pala sa birthday ni Marites! Oh, paano yun? Patay. Balak pa naman nila mama na maghanda. May panghanda ba sila? May sariling pera naman si Maris eh. Dadagdagan ko na lang siguro if ever. Hindi kasi pwedeng palampasin tong business trip eh. Kasi ako lang yung inaasahan doon. At saka kung sakaling mag-no ako dito, mapapasukan pa rin ako sa office. Di sasama na lang ako, di ba? Sa bagay. Okay, so tuloy pa rin ang plano. Sige Han, pag-usapan natin mamaya after kumain. Ubusin muna natin tong food, okay? Yay! Okay, hon. Thank you. Di ko alam kung sasabihin ko ba sa girlfriend kong si Tonet ang pinag-usapan namin ng mama niya.
Ayaw ko sanang magtago ng kahit na ano sa kanya pero nagdadalawang isip ako dahil alam kong hindi maganda ang samahan nilang mag-ina noong mga nagdaang araw. At kung sasabihin ko pa na kinausap ako ng mama niya para humiram ng pera, malamang sa malamang, magiging sanhi na naman yon ng pagtatalo nilang dalawa. Gusto ko sanang pagbigyan si Tita Ana, hindi man ganon kalaki ang savings ko meron naman akong naisusubi para ipahiram sa kanya. Ang kaso nga lang ayoko ring masanay siya na lumalapit sa akin lalo na sa mga bagay na involve ang pera. At mas lalong ayoko na itatago pa namin kay Tonette ang tungkol dito. Mahalit ko ang girlfriend ko. At kasama sa relasyon namin, ang mahalin at tanggapin ko rin ang pamilya niya. Pero sa pagkakataong ito, hirap na hirap ako kung saan ko ba ilulugar ang sarili ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang lahat sa girlfriend ko o kung pagbibigyan ko si Tita Ana nang walang ibang nakakaalam kundi kaming dalawa na lang. Ilang araw akong paulit-ulit na tinawagan ni Tita Ana para tanungin kung mapagbibigyan ko ba siya sa pakiusap niya sa akin. Sa mga araw na yon hindi rin ako makapag-isip ng maayos sa totoo lang. Nagigilty ako dahil yon ang unang beses na naglihim ako sa girlfriend kong si Tonette. At ang mas malala pa, may kinalaman ito sa pamilya niya kaya alam kong dapat lang na malaman niya ang tungkol dito. Pero dahil ayoko nang madagdagan pa ang dahilan ng tampuhan nila ng mama niya ay nagdesisyon na akong tanggihan na lamang si Tita Ana. Kinakabahan pa ako noong una kasi akala ko magagalit si Tita Ana kung hindi ko siya mapagbibigyan sa pakiusap niya. Pero ipinaunawa ko na lamang sa kanya ng maayos at sinabi kong ayaw kong maglihim kay Tonette lalo na nga kung involve ang pera. Dahil isa sa mga goals namin ay ang makapag-ipon. Mabuti na lang at naintindihan yon ni Tita Ana. Kaya nakahinga na rin ako ng maluwag. Hindi ko na rin naman nabanggit pa kay Tonette ang tungkol doon dahil pakiramdam ko hindi na rin naman kailangan. Lalo taging maayos naman na ang pag-uusap namin ng mama niya. Pero hindi ko inasahang may nag-aabang palang mas malaking problema sa akin at sa pamilya ng girlfriend ko. Oh, kaya muna saglit habang nagpiprint. Uy, salamat. Saktong-sakto, mukhang mamaya pa tayo matatapos dito Oo nga napansin ko rin na mukhang matamlay ka kaya bumili muna ako ng makakain. Baka si Tonette na yung tumatawag sa'yo. Sagutin mo na agad. Actually, hindi Sino? Mama niya. Wait, sagutin ko lang Ge. Hello po, tita. Hello, Vin? Nasa bahay ka lang ba? Opo, tita may tinatapos pa po kaming print. Oh, gabi na. Nagtatrabaho ka pa. Opo Baka naman mag-overfatigue ka niyan. Minsan lang naman po to. Anyway, so, invite ka sana namin na pumunta ka dito sa bahay. Birthday ni Maris Ay, oo nga no. Ngayon po pala yun. Hi, Kuya Vin! So, ayun na nga. Naghanda kami. Daan ka saglit dito sa bahay para matikman mo yung mga pagkain dito. Kaso may kailangan pa po kaming tapusin Pahinga ka muna dyan sa work. Iwanan mo muna sa mga tauhan mo yan. Sige na, Kuya Vin. Birthday ko naman Sige ka. Baka magtampo sa'yo tong si Maris kapag hindi ka nagpunta. Sige po, magpapaalam po muna ako kay Tonette. Huwag ka nang magpaalam sa kanya. Dito ka naman pupunta sa bahay At saka, baka natutulog na rin yun. Malamang nasa hotel na yun at pagod sa business trip. Sige po. Oh, see you! Ano sabi? Pare, okay lang bang iwan muna kita saglit dito? Birthday pala nung kapatid ni Tonette, nag-aaya sila Go! Birthday pala di mo sinabi agad. Nawala rin sa isip ko Sige na, puntahan mo na. Baka magtampo pa yun pag di ka nagpunta. Ako nang bahala dito. Sige pare, salamat No problem. Happy birthday ulit, Maris, anak! Thank you, Ma. Ano, Vin? Tagay pa! Pass po muna ako, kanina pa po ako nahihilo Sus!
Hina mo naman uminom, kuya. Pasensya na, pagod kasi maghapon kaya madaling nalasing. Mukhang kailangan mo na nga yatang magpahinga. Oo nga po eh. Okay lang po ba kung mauna na po ako? Paanong mauna? Uuwi ka? Opo. Ay nako, hindi pwede. Nahihilo ka kamo, di ba? Tapos magdadrive ka pa. Eh kaya ko naman po. Nako, hindi. Hindi ako papayag na magdrive ka ng lasing. Hindi naman po ako lasing. Kahit na. Hindi pwedeng mag-drive ka ng hindi maganda ang kondisyon mo. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo sa daan konsensya ko pa. Oo nga naman, Kuya Vin. Palipas ka muna saglit kahit mga ilang oras lang. Mabuti pa kaya, dito ka na matulog. Maluwag naman yung kwarto ni Tonet at total wala naman siya. Okay lang po ba? Oo, dun ka na matulog sa kwarto niya. Sige po. Maris, samahan mo nga tong si Kuya Vin mo at baka matumba pa yan. Sige po. Napahimbing yata yung tulog ko. Anong oras na ba? Hi, Kuya Vin. Ay, Maris? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit nasa isang kama tayo? Nakalimutan mo na? Hinatid kita dito kagabi. Antok na antok ka nga eh. Oo, alam ko, pero bakit nandito ka? Nahilo na rin kasi ako kaya dito na rin ako natulog sa tabi mo. Bakit ganyan lang ang suot mo? Bakit naka-sleeveless ka? Siyempre, mainit Ay, uuwi na ako. Hindi pwede to. Hindi magandang tingnan. Sorry, Marisa. Kailangan ko na umalis. Pakisabi kay tito, umuwi na ako ha. Sige, bye-bye. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ay sobrang ikinagulat ko ang nakita ko noong nagising ako sa kwarto ni Tonet na katabi na ang kapatid niyang si Maris. Malabong may nangyari sa amin nung gabing yon dahil hindi naman ako ganun kalasing at hindi naman talaga ako nakainom ng maraming alak. May mali siya man yun para kay Maris o wala ay hindi pa rin maganda na nasa isang kwarto lamang kami. Babae siya at lalaki ako at siya ang kapatid ng kaisa-isang babaeng minamahal ko. Hindi man namin intensyon ang matulog at magising sa iisang kama para sa akin ay para na rin kami nagkasala sa atin niyang si Tonet. Palaisipan sa akin kung papaano nangyaring wala akong kaalam-alam na tumabi sa akin si Maris noong gabing yun. Pero mas lalo lang akong napaisip kung bakit parang napakabilis at napakadaling nangyari ng lahat. Arabang pinag-isipan. Alam niyo yung parang planado? Hindi ko gustong padisipan ng masama ang kapatid at ang mama ni Tonet. Kaya lang, bakit hinayaan nilang matulog kami sa isang kwarto kung kailan pa wala doon ang girlfriend ko? Sa isip-isip ko tuloy, parang may binabalak silang masama. Kaya magmula noon ay inilayo ko pansamantala ang sarili ko mula sa kanila. Umiwas muna ako sa pagpunta-punta sa bahay nila Tonet at itinuon ko lamang ang lahat ng atensyon ko sa taong pinakamahalaga sa akin. At walang iba, kundi ang girlfriend kong si Tonet. Ay, sa wakas, nakarating din. Han, matatagalan ba tayo dyan sa bahay niyo? Hindi naman, Han. Kakain lang tayo saglit, tapos aalis din tayo. Kung sa labas na lang kaya tayo kumain. Han, mas makakatipid tayo kung dito tayo kakain. At saka, maraming niluto si Mama Sayang naman yun. Dito na lang muna ako, Han. Ikaw na lang muna yung kumain, busog pa ako Han, may problema ka ba? Ha? Problema? Wala, bakit mo natanong? Kasi parang kanina ka pa umiiwas na pumunta tayo sa bahay. Napansin ko, kanina nung nasa mall tayo. Bakit? Ayaw mo ba sa bahay? Hindi bakit mo naman naisip yan? Gusto ko nga dyan sa inyo Kung ganon, tara na, sumama ka na sa akin. Okay. Nandito na kami. Oh, saktong-sakto ang dating ninyo. Katatapos ko lang lutuin tong ulam. Ayun!
Buti na lang. Tawagin niyo na si Maris at sabay-sabay na tayong kumain. No need, I'm here! O, yun naman pala eh. O, edi maghain na kayo't nang makakain na. Hi, Kuya Vin. Hi. Parang habang tumatagal, papogi ka ng papogi ah. Hep, hep, hep. Kakain na. Doon ka na sa pwesto mo. Lo, si ate, threaten sa akin. Ulol, threaten your face. Tiyanak naman na mas maganda ako sa'yo, no? Tama na nga yan. Mag-asaran para mga bata. Ito kasing si Maris eh. Maayos na ng upo. Dito na ba ako upo? Sa side ni Kuya Vin. Okay lang naman, di ba, Kuya? Hoy, dito ka. Ha? Dito ka umupo sa tabi ko. Okay, fine. Tabi ka ng tabi kay Vin. Parang hindi siya boyfriend ng ate mo. Tatabi lang niya, wala naman akong ginagawang masama. Wala pa. Knowing you, baka kung ano pang gawin mo sa boyfriend ko. Sus! Ito namang si Tonet, akala mo palaging inaagawan. Ayaw nga. Hay nako, nagkampihan na naman yung dalawa. Papa oh! Ay, talaga tong mga anak ko. Parang kailan lang nung palagi kayo nag-aaway. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Kumain na nga lang kayo. Sana next na punta natin, Han? May dadaanan muna ako saglit sa shop, Han. Okay. Han? Pwede ba akong magtanong sa'yo? Sure, Han. Ano yon? Kumusta kayo ni Maris? Anong ibig mong sabihin? I mean, kumusta yung relationship niyo bilang sisters? Nahalata mo ba yung asara namin kanina? Nako, huwag mong pansinin yun, Han. Biruan lang yun. Nung mga bata kasi kami, madalas kami mag-away niyang si Maris. Nag-aagawan kami sa laruan, sa damit, pati sa atensyon ni Mama at Papa. Palibhasa kasi, 1 taon lang yung agwat namin kaya parang hindi kami mag-ate. Okay, ganun pala yung kwento nung bata kayo. Oo, Han. Kung ano yung meron sa akin, kailangan meron din siya. Kapag ka hindi na pagbigyan, umiiyak yun. Madalas si Mama ang kakampi niya. Tapos ako naman, si Papa. Kapag may bago akong gamit, nako, asahan mo maiinggit yung si Maris. Bakit mo pala natanong, Han? Hindi wala. Nakita lang ako sa inyo kanina. Totoo yung sinabi ni Tito para kayong mga bata. Oo nga eh. Pero at least ngayon, naitatawa na namin yung mga naging awayan namin ng bata. Kumbaga, asara na lang. Kasi ngayong malalaki na kami, alam na namin yung limitasyon namin. At hinding-hindi kami lalagpas sa limitasyon na yon. Matagal-tagal kong kinimkim at itinago kay Tonet ang gumugulo sa isipan ko. Nakasisiguro ako magiging dahilan yon ng pag-aaway nila ni Maris kung ipapaalam ko kay Tonet ang nangyari. At hindi lang yon. Pwede ring madamay ang mama niya dahil nandoon din siya noong gabing yun. Gusto ko sanang sabihin sa girlfriend ko ang lahat pero lalo lang akong nahirapan na gawin yun noong naikwento niya sa akin ang nakaraan nilang magkapatid. Sa pagdaan ng mga araw ay pahirap ng pahirap ang balak kong pagtatapat sa girlfriend ko. Nagpatuloy ang magandang relasyon namin ni Tonet na para bang walang kakaiba nangyari. Hindi na rin ulit nagparamdam pa sa akin si Maris o si Tita Ana pero alam kong mayroon kaming dapat na pag-usapan. Maaaring hindi big deal para sa kanila yung nangyari noong gabi ng birthday ni Maris. Pero para sa akin malaki ang naging epekto noon. Nakukonsensya at nagigilty ako. Itinuring kong kasalanan yon sa girlfriend ko lalo na ang pagtatago noon sa kanya. Pero bago pa man ako nakahanap ng magandang pagkakataon para kausapin sila tungkol doon, ay isang hindi magandang sorpresa na ang sumalubong agad sa akin. Oh, ba't kaya tumatawag pa si Tonet? Kung kailan malapit na ako eh. Hello, Han? Saan ka na? Dito na ako sa parking, Han. Okay. Bilisan mo kasi naiinip na ako dito. Sige, Han. Saglitan to. Okay. Bye. Ba't parang may yung ulo nun? Tahan ko na nga lang.
Hi, Han. Kumain ka na? Nag-coffee lang ako. Order ka na lang ng food mo kung gusto mo. Eh, ikaw. Okay ka na sa coffee? Hindi ka ba kakain? Hindi rin ako magtatagal. May pag-uusapan lang tayo. Ano yun? Bakit mo nga ulit ako tinatanong nung nakaraan ng mga tungkol kay Maris? Yun ba? Wala yun. Curious lang ako sa relationship niyo magkapatid. Bakit? Yun lang? Sigurado ka? Oo. Curious ka sa amin o curious ka kay Maris? Ano? Interesado ka sa kanya? Han? O baka naman may gusto ka sa kanya? Wala. Siyempre wala. Ba't ka ba nag-iisip ng ganyan? Saan mo ba nakuha yan? Pero pumunta ka nung birthday niya nang hindi ka nagsasabi sa akin. So bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Biglaan lang kasi yun, Han. Ni-invite lang ako ni Tita Ana. Nagpiprint pa nga kami ni Manuel noon nung tumawag siya eh. Saglit lang talaga yun. Dapat. Saglit lang dapat? So ano pa yung ibang nangyari? Nagkayaan mag-inuman. Medyo nalasing ako kaya... Kaya natulog ka katabi si Maris? Hindi! Ba't naman ako matutulog katabi si Maris? Doon ako sa kwarto mo natulog. Doon lang ako pinatulog ng mama mo. Ano to? Ano tong mga picture nyo ni Maris na magkatabi habang natutulog? Nakaunan pa siya sa dibdib mo. Han, wala akong alam dito. I mean, oo, pagising ko nagulat ako nasa tabi ko siya. Hindi mo alam? Hindi! Magkatabi kayo, hindi mo alam? Han, hayaan mo kasi muna ako magpaliwanag. O sige, anong paliwanag ang sasabihin mo? Sige nga. Ano ko ba sasabihin to? Hindi ganito kasi Han, nakipag-inuman ako kila Tita tsaka kay Maris. Tapos, konti pala yung naiinom ko, bigla ako nahilo. Ewan ko kung pagod lang yun o kung ano eh. Hindi kasi ako sanay doon sa pinainom nila sa akin eh. Boss? Tapos, nagpaalam na akong uuwi pero hindi ako pinayagan ni Tita. Sabi niya, doon na lang daw ako matulog sa kwarto mo. So bakit nandun si Maris? Siya yung naghatid sa akin. At doon kayo natulog pareho? Sa kwarto ko pa talaga? Hindi ko na nga kasi alam yung sumunod na nangyari. Hilong-hilo na ako noon. Abe? Hindi ko nga rin alam kung anong nangyari nun eh. Dati naman ako umiinom pero parang ang bilis kong malasing noon. Tsaka dati-rati naman kahit malasing ako, never naman ako na blackout. Alam mo yun? Parang... Basta parang ang sabi ng mga pangyayari, parang planado. Parang pinagplanuhan ako. Planuhan ka? Nino? Ni Maris? Ni Mama? Ewan ko, siguro. Baka pareho sila. Vin? Ikaw? Pagpaplanuhan ka ni Mama at Maris? Oo, kasi bakit may picture sila? Baka sinadya na lang i-set up doon para makakuha ng ebidensya para masira tayo. Ewan ko, hindi ko alam. Bakit? Anong dahilan para gawin nila yon? Sige nga. May pakiusap yung mama mo sa akin noon na hindi ko napagbigyan. Pakiusap? Nangihirap siya sa akin ng malaking halaga para daw sa outing nila ng mga kumare niya. Tapos sabi niya, huwag ko na lang daw sabihin sa'yo. Gusto niya pati yung extra money niya i-provide ko rin eh. Kaya hindi ko napagbigyan. Sumamaya tayo yung loob niya sa akin. Dahil lang doon? Alam ko pera lang yun pero... Ewan ko, napahiya yata doon sa mga kaibigan niya kaya sobrang sama ng loob sa akin. Ewan ko, Vin, ha? Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo. Napakababaw na dahilan yan para magawa ni Mama lahat ng to. Han, hindi ko sinasabing ganun talaga yung nangyari. Pero malakas ang kutob ko. Hindi ko naman magagawa magloko eh. Hindi kita kayang lokohin. Lalong-lalo na ako sa kapatid mo pa. Okay. Sapat na lahat ng mga narinig ko. Salamat. Han, saan ka pupunta? Nakausap ko na si Mama. Pati na rin si Maris. Hindi ko alam kung sino sa inyong papaniwalaan ko. Gusto ko lang munang mapag-isa. Bigyan mo ako ng time para i-process lahat. Huwag mo akong i-chat. Huwag mo akong tawagan. Kailangan ko ng time at space. Okay. Pero Han, hindi ko sinasabing paniwalaan mo ko o yung kutob ko. Kasi ako mismo hindi ko kayang patunayan yun eh. Ang sa akin lang, sana naman huwag kang basta-basta maniwala na kaya kitang lokohin. Kasi yun yung hindi ko magagawa. Ang
dahil na sa isang pakiusap na hindi ko napagbigyan, ay malakas ang kutob ko na planado talaga ni Tita Ana ang lahat na nangyari para magkasira kami ng anak niyang si Tonet. Ang kaso yun ang problema eh. Kutob ko lang yun. Hindi ko yun magagawang patunayan. At kung mapatunayan ko man, hindi naman magiging mas maayos ang sitwasyon. Kahit pa nga magkabati kami ni Tonet, malaking kasiraan na ang dala nun sa samahan nilang pamilya. At magiging hadlang pa yon sa dapat sana'y maayos na relasyon naming lahat, lalo't nagbabalak na nga kaming lumagay sa tahimik ng girlfriend ko. Kinalaunan ay nagkaayos nga rin kami ni Tonet. Naniniwala siyang hindi ko magagawang lukuhin at saktan siya. Nagkasundo na lamang kami na hindi na ako makikihalubilo pa kay Tita Ana at lalong-lalo na nga sa kapatid niyang si Maris. Mahirap gawin yun, lalo't malapit na rin akong maging parte ng pamilya nila. Pero ang pinakamahalaga naman sa akin ay si Tonet. Hanggat maayos ang pagsasama namin ay wala akong ibang dapat na alalahanin pang iba. Kaming dalawa lang ni Tita Ana ang nakakaalam ng totoo kung talaga bang sinadya niya ang lahat. Kung ginawa ba niya talaga yun para sirahin kami ni Tonet. At kung tama man ang kutob ko, umaasa akong sa pamamagitan nitong sulat ko ay maiparating ko sa kanya kung gaano kalaking lamat ang itinulot ng ginawa niya sa relasyon namin ng girlfriend ko. Sana'y hindi na dumami pa ang mga biyanan o ina na kagaya ni Tita Ana.